Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, labis sa hari natin. Horihin luwalhadin, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan,
mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan at kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, at purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, higit na nga sa bunga ng ating mga labi. Awitin po natin ang bilang 137 sa ating mga himnaryo at atin pong pailanglangan ng pagpupuri ang Panginoong Jesucristo. Iglesia Siya ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't atin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na sa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga hidwang aral ay wag bayaang manaig sa iglesyang walang dugis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na sa saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumakop sa lahat. Kaya sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal,
Kung nais mong buhay mo'y maging sagda kay Jesus sa banal niyang kulungan, ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mairog at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal kay Kristo Jesus na sa halikan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa ating Amang Diyos. Susunod po nating awitin ang bilang 165 sa atin pong mga himnaryo. Kay Jesus na pag-ibig sa aking umakay, upang mapalapit sa kanyang paanan. Malawak niyang pag-ibig, hindi mapantayan. Ang katumbas ay langit ng tuwa at buhay. Matamis na pag-ibig ni Kristong sumanghilig, dusay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan. Ang dugong walang salay, kanyang pinadaloy, dahil sa pagsinta sa mundong nalululong. Niyakap yung dusa, hirap ay linggatong, nang tayo ay mahango sa pagkaparol. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dusay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan. Karangal ay hinubad at
ipagpakitang ganap, ginto halimbawa, dahilan sa pagliyab ay nagpakababa upang tayo'y maligtas sa bangis ng sumpa. Maghangis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, dusay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay at sintang dalisay, siyang tanging dahilan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 125 sa himno, una at ikalimang estropa po lamang. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Sa paanan mo'y nananambitan, O Diyos na aming katubusan, mga aling may kasalanan, at palaging mo bendisyonan. Sa paanan mo, O aming Jesus, lumalapit at lumulubog, pagsamba namin inihahandog, dahil sa awa mong kaloob. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang nag-iisa buhay, pinakamakapangyarihang Diyos sa aming mga hiram na buhay. Ama, na ikaw po ay sakbibi sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka po sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay tunay na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka, pinaglingkuran ka, hanggang kani-kanilang kamatayan. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob.
ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Sa huling araw na ito'y kinaawaan, kinahabagan mo. Tinawag mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Inilagay mo sa iyong banal na katawan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka po nila, pinaglingkuran ng buong puso, buong isip, buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoong Jesus, pagkatapos po na makarinig ka ng mga bunga ng aming mga labi, pag-aawitang nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, una na nga po dito sa iyong napakamaralita, munti at maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Gayon din sa bawat tirahan, tahanan ng amin pong mga minamahal sa buhay, sa mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa maraming mga lalakit mga babaeng sa pamamagitan ng karunungang pinalago mo po sa aming mga huling kapanahunan. Napakinggan nila ang iyong katotohanan. Sila man po nakikipagkaisa sa pagpupurit pagluwalhati sa iyo, na silang lahat ay nangangalat sa iba't ibang dako nitong napakagulot mandarayang sanglibutan. Aman Diyos, damahin mo sa aming mga puso. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, tanggapin mo, Panginoon, ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw, napakabilis, ipinaranas mong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Bagaman kami mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, sa 7 araw na nagdaan, iningatan mo ang bawat isa sa amin. Wala ka pong binawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Salamat, Ama, patuloy mo kaming pinakakain. Patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Bagaman kami pinasasapitan mo ng mabibigat na karamdaman at ng iba't ibang suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa umaga at sa gabi, Ama, hayag sa iyo kung paanong ikaw ay aming tinawagan. Dinalanginan ka namin. Tumawag kami sa iyo, Panginoon, at naranasan namin sa araw-araw. Hinihipo mo ang bawat isa sa amin. Nilulutas mo ang aming mga suliranin. Pinalalakas mo ang aming katawan. Pinagagaling mo pa kami, Ama. Tatapos sa kabila ng lahat, nalalaman namin, hindi pa rin namin maabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Nasisilip mo pa rin kami sa mga pagwawalang bahala. Nakikitaan mo pa rin kami ng maraming kakulangan at mga pagkakamali. Ama Diyos, sa araw ng linggong ito, humihingi kami ng kapatawaran. Damahin mo sa aming mga puso ang aming mga pagsisisi. Pinagsisisihan namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ama naming Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Ama, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang. Ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Sa umagang ito, Ama naming Diyos, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming mga pananampalataya. Napakakainin mo po muli kaming lahat. Paiinumin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama naming Diyos, kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng pinakawalang kabuluhan mong alipin. Banalin mo ang kanyang puso at linisin mo po ang kanyang kalooban. Maawat mahabag ka sana sa kanya. Panatilihin mo pa po sana siyang may buhay, kagaling at kalakasan.
Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang ipinanata sa iyo, na ikaw ay kanyang pagtatapatan ng kanyang buong puso, buong lakas, buong buhay, hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Ama Diyos, dumadalangin kami sa iyo, na habang kami po'y nangakikinig, dadalawin mo po kaming lahat sa dakong aming kinaroroonan. Hihipuin mo po ang bawat isa sa amin. Palalakasit pagagalingin at papawiin mo po ang lahat ng aming mga kalungkutan, suliranin at mabibigat na karamdaman. Una na nga ang iyong hamak na alipin. Ayun din ang aking katulong sa paglilingkod sa iyo, si kapatid na Prospero. Ang ibinigay mong kabyak ng puso sa akin, si kapatid na Rosita. Hindi mo rin pababayaan si kapatid na Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang maraming sa aming mga kapatiran, kaibigat, mga mahal sa buhay na patuloy na pong nagsisitanda. Sila mang lahat hindi mo po pababayaan. Sila mang lahat ay yung dadalawin, hihipuin, pagagalingin, palalakasin. At ang marami naming mga kaibigan na nakikinig ng iyong banal na ebanghelyo, patuloy mo sanang katukin ang pintuan ng kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng mga banal na pagkatakot sa iyo. Sa huling araw na ito, Panginoon, lubusan kanilang makilala, at kung ikaw ay kanilang masumpungan, magkusang loob sila, Panginoon, na lumapit sa iyong banal na katawan. Sila mang lahat ay magpabautismo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito kaming lahat manatiling naghihintay at naglilingkod sa iyo, hanggang tamuhin namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aba naming Diyos, nalalaman mo po ang lahat ng laman ng aming puso at ng aming mga isipan. Hindi pa namin ibinubuka ang aming bibig. Nalalaman mo na ang lahat ng aming mga kahilingan. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Wala pong bagay na hindi makapangyayari kapag iyong loloobin. Ikaw ang nagturo sa amin kung kami nasa kaharian mo na. Sa iyong banal na iglesia, ang lahat ng aming hihilingin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ito po ang iyong diringgin sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin. Amen. Ang lahat ng ito, Panginoon, sinasampalataya na namin. Iyo pong ipagkakaloob sa aming lahat. Sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa umaga pong ito ay isang napakagandang paksa. Ang patuloy na binubuksan ng Panginoong Hesukristo sa amin. Inaanyayahan namin kayong mga kaibigan namin sa bahay-bahay. Kunin na ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Tawagin na ninyo ang inyong mga asawa. Kusayin na ninyo ang inyong mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung meron kayong mga bisita, sa araw at oras na ito, bago ninyo sila pauwiin, palabasin ang bahay, kumbidahin ninyo. Sabihin ninyo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, bago kayo umuwi, makinig muna tayo ng mga aral, salita ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ninyong ikakahiya ang Panginoong Hesukristo. Napakaraming mga tao ikinahihiya. Hindi nila ipinangungumbida ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Ikinahihiya nila. Pagdating ng ikalawang pagparito, ikakahiya kayo ng Panginoon. Hindi kayo makakapasok doon sa langit. Kumbidahin muna ninyo. At kunin na natin ang ating mga Biblia. Buksan na natin ang pinakapaksa na hinusay ng Panginoon sa langit upang ipakain, iparinig sa ating mga kaluluwa sa linggo ng umagang ito. Sa unang Tesalonica, isang napakagandang talata.
Ito po ay napaka-popular. This verse is very popular sa araw at sa oras na ito, araw ng linggo. Tinitiyak ko sa inyo, sa buong mundo, everyone that says that they are Christians, these are most of the times being read by their pastors or their guru or their preachers. Ano po baga ito? Bayaan ninyong basahin ko muna sa Bibliang King James Version na pinanggalingan ng Tagalog. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ano po ang ating napakinggan, mga kapatid? Sa Tagalog, para maliwanagan nating lalo. Unang Tesalonica 4:16, Bibliang Tagalog, 1905. Ito ang salin na dinala sa atin ng mga Amerikano nang tayo iligtas sa mga Espanyol. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ito pinakamaganda. At ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli sa mga patay. Ito po very popular verse from among religions that are saying they are born again Christians, Baptist, Trinity, Pentecost, Episcopal. Bakit nga po hindi magiging popular ito? Ito po ang bansag nila dito, ang tawag nila rito, ito raw yung tinatawag na, ano ba yung sa isang kisap mata ika? Sa isang kisap mata. Rapture! Ayan. Ang tawag dito ng mga Baptist, this is the rapture. Maaari ka, nasa kali ka, maaaring nasa kasino ka, maaaring naroon ka sa gyera, maaaring nasa opisina ka, maaaring nasa bahay ka. Pagdating ika nito, itong isang sigaw na ito, isang pakakak ng Diyos mula sa langit, mga kapatid at mga magulang, magugunaw na ang mundo, ngunit, pagbaba ng Panginoong Jesucristo, ang nangamatay kay Kristo daw, bubuhayin maguli. Dadalhin na sa langit, ang tawag nila rito, rapture. At yun ika, yung mga nabubuhay naman, kamukha nga ng sinasabi, kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa, sa unang Tesalonica na ating paksa, 4:16, sa 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay, aagawin kasama nila sa mga alapaap. Sa Panginoon tayo, kasama yung mga nangamatay kay Kristo, mapaparoon na tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, maraming ginagawang mga pelikula, yung mga protestante, pinakikita pa nila, nagdadrive yung isang nagmamaneho, yung iba naman mga magulang at mga kapatid yung hindi mga anak ng Diyos, nasa mga kasino, nasa mga kung ano-anong kalayuan, pagdating ng rapture papatayin lahat ang mga yan. Mabubuksan ang mga libingan, bubuhayin ang mga Kristiyano, yung mga buhay pa na mga anak ng Diyos, nagmamaneho man, naglalakad man, bigla ikang tatangayin sa langit. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang itatanong natin ay ito. Sinasabi nila, basta ika sumampalataya ka lang kay Kristo, kasama ka dyan sa rapture na yan. Hindi ka mahalaga ang tinatawag na iglesia. Wherever you are, whether you are a Christian, or whatever kind of religion you are, so long as you believe in God, lalo na nga if you believe in Jesus Christ, in the second coming, you will be revived and you will be brought up to heaven. Yun po ang salit-saling sabi.
Nasangayon kay Apostol Pablo, sa aklat ng Tito, kabilin-biliran ni Apostol Pablo sa mga batang nag-aaral sa kanya para maging mga ministro. 1:14, ang wika niya kay Tito, pagbilinan mo ang mga tao na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Maraming hindi nakakaintindi. Bakit ba sinesentro, tinutukoy ni Pablo yung mga Hudyo? Bakit galit si Pablo sa mga Hudyo? Alam po ni Pablo, itong mga Hudyong ito ang nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo. At sa katotohanan, si Pablo, bagaman nagmula sa angkan ni Benjamin, nang ang bansa ng Israel makalaya na sa 70 taon na Babylonian captivity, tandaan niyo ito, ang nakabalik lang sa Israel, 2 angkan lang angkan ng mga Benjaminita na kung saan nanggaling si Pablo at mga Hudyo, Juda. Nagsama ang 2 lahing ito at hanggang ngayon, 2017, kaya kilalang kilala ang mga Israelita, nawala na yung 10 tribes eh. Ang natira na lang yung Benjamite at yung Judah, tinatawag ngayon na mga Hudyo. Bakit nga nagagalit si Pablo? Pagsabihan mo sila, Tito 1:14, huwag makinig sa katha ng mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo, lahat ng kinakatha against Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon, yung ayaw kumilala kay Kristo, mga Hudyo yan. Mga tagapakinig. At saan pa? Huwag makikinig. Utos, aral ng mga tao. Bakit? Nagsisisinsay sa katotohanan. Ayan na. Kaya yung rapture ninyo, tiniti ako sa inyo, ang nagpasimula nito, mga Hudyo. Wala po tayong mababasang rapture sa Biblia kung hindi yung ikalawang pagparito, yung pagbaba. Yung mga rapture, yan ang imbento ng mga Hudyo yan. Imbento ng mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano, mga tagapakinig at mga magulang para iligaw tayo ngayon. Sapagkat yung rapture nila, ang paniniwala nila, just believe in Christ. Pag ikaw ay Kristiyano, you believe in Christ, maski na magnanakaw ka, mamamatay tao ka, 3 asawa mo, you believe in Christ, during the rapture, you will be brought up to heaven. Just believe in Christ. Mga kapatid at mga magulang, which is wrong? Ngayon, para maliwanagan natin ang ating paksa, yayamang ang pinag-uusapan, yung tinatawag na pagpanhik sa buhay. At yung buhay na tinutukoy, alam naman natin, kumbaga sa nagbabasa tayo ng tinatawag na nobela, ang Biblia, pagdating ng ikalawang pagparito, ito na po ang katapusan. Wala na pong susunod pa ron. This is the total end of the world sapagkat yung mga anak ng Diyos, yung mga nangamatay kay Kristo, bubuhayin kung sila'y mga patay, yung mga anak ni Kristo kung mga buhay pa, sama-sama papanhik sa langit, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sanglibutan, tapos na yan. Hindi ko na babasahin ang Apokalipsis. Ang sanglibutan, ipapahintulot sa kawalan, it will be null and void for 1,000 years. Na kung saan ang maiiwan dito yung mga makasalanan, yung mga madyungero, yung mga mahilig sa mga loto, sa mga sweepstake, yung mga mambababae, mga namlalalaki, yung mga karumalduman, maiiwan for 1,000 years sa lupa. And after 1,000 years, tayo na yung mga ipinanik sa langit na nagpahinga, yun ang tinatawag, kayo mga sabadista, there is one Sabbath in heaven, 1,000 years. Yung Sabbath na yon, yung pamamahinga na yon, pagkatapos noon, bababa ang mga anak ng Diyos, yung mga nangamatay kay Kristo,
para po hatulan na, bubuhayin naman ang mga tampalasan, hahatulan sila para itapon sa impyerno. Ito na nga ang dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ang ikalawang kamatayan. Ngayon, ang itatanong natin ay ito, ano po baga? Ang buhay na walang hanggan at bakit ito kinakailangang matutuhan, basahin, pag-aralan, alamin, at higit sa lahat, unawain ng lahat ng mga tao. Yung tinatawag na buhay na walang hanggan, akala ba ninyo, mahalaga sa tao yan? Naiintindihan lang ng tao, papalik ako sa langit, buhay na walang hanggan, there will be rapture. Turo yan ng mga simbahan, protestante, just believe in Christ, I am a born again, I am a Christian. Kala nila, tiyak na tiyak, papanik sila sa langit. Paano ba matatamo ng tao ang tinatawag na buhay na walang hanggan? Para ito, maliwanagan natin, basahin po muna natin, mga magulang at mga kapatid. Buksan ninyo sa bahay-bahay ninyo ang aklat ni Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36. Tignan natin kung ano dapat nating makilala tungkol sa buhay. Basahin natin. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan, mapahamak naman ang kanyang buhay. Ang nagsasalita dito ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po, sinagot ang ating tanong, bakit ba kailangang maunawaan muna natin ang kahalagahan ng buhay? Wag na muna yung buhay na walang hanggan. Yung mabuhay ka na lamang muna dito sa lupa. Ano ika? Ang pakikinabangan ng tao. Makamtan man niya ang buong sanglibutan. O hindi ba yan ang nangyayari ngayon? Lahat ng tao gusto magkaroon ng kwarta. Talapay. Puro pera. Kaya ang tao nalululong sa pagnanakaw, sa pandarambong, sa panguhoda, pangingidna, with ransom, nang dahil sa pera. Hindi ba niyo naiisip? Ang Panginoong Jesucristo nagsasalita, ano ang pakikinabangan ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan, mawala naman ang kanyang buhay. Nakita na ninyo? Kung gaano kahalaga ang buhay ng tao. Ano po ang sinasabi ng mga banal na kasulatan tungkol po sa kahalagahan ng buhay nating mga tao? Ecclesiastes 9:4. Ang buhay na aso, higit na mainam kaysa patay na leon. At ang masasabi ko naman, ang buhay na langaw, higit na mainam kaysa patay na tao. Mabuti pa yung langaw Buhay. Yung tao, matalino, mayaman, marangal, presidente, patay naman. Ang buhay ang pinakamahalaga sa buhay natin. At ituloy natin 8:37. Sapagkat ano ang ibibigay ng tao? Nakatumbas sa kanyang buhay. Anong ibibigay mo? Ano ang ipagpapalit mo sa buhay? Life has no alternative. Life has no equivalent. Wala pong katumbas ang buhay. Mga kapatid, uunawain natin ang bawat salita na binabasa sa inyo. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, 8:39 o 5:39 ng San Juan, inyong basahin ang mga banal na kasulatan.
Katulad ng sinabi ni Isaias 36:14 o 32:14, mga kapatid, inyong saliksikin, inyong basahin, hindi mangangailangan, hindi magkukulang. 34:16 na Isaias, walang mangangailangan ng kasama, ang Biblia lang. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo. Inyong basahin, 5:39 ng San Juan. Inaakala ninyo sa Biblia, meron kayong buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin ito? Unawain natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Sa Biblia lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin ninyo yan, buhay na walang hanggan. Kung dito sa lupa walang katumbas ang buhay Dito sa lupa, isang bagay lang ang pinakamahalaga, ang buhay. Ayon sa Panginoong Jesucristo, wala tayong maipapalit, wala tayong maitutumba sa buhay. Kaya maunawain natin. Saan lamang tayo magkakaroon, makapananatili na may buhay? Isipin ninyo, inaakala ninyo sa mga yaon sa Biblia, meron kayo na buhay na walang hanggan. May buhay ka sa lupa, tuloy-tuloy hanggang sa langit, walang katapusan. Yung iba naman, ayaw magbasa ng Biblia, ayaw mag-aral, nakikinig nga, ayaw namang unawain, tapos gusto pang makarating sa langit. Mga kapatid, anong klase ka? Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lupa siguro, hanggang dito ka lang. Paano kung patay ka na? Wala na. Ang buhay na aso, mas mabuti kaysa sa iyo. Ayon kay Propeta David. Kaya nga, anong ibibigay ng tao? Nakatumba sa kanyang buhay. Wala pong kasing halaga ang ating buhay. At nang lalangin ng Diyos, ang lahat ng mga bagay, sino ang pinag-ukulan niya ng higit na kahalagahan o ng kanyang pansin? Buksan natin, sa lahat ng nilalang. Hindi ko nababasahin. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng buwan. Alam natin, everything is only due to a cause. Ang lahat ng bagay nangyayari lamang dahil sa dahilan. Yung malaking araw, ang wika ng Panginoon Diyos upang magpuno sa araw, sa katanghalian. At yung maliit na buwan para magpuno sa gabi, para meron tayong kukuti-kutitat na kaliwanagan. Nilalang din ng Diyos ang mga bituin. Nilalang din ng Diyos ang mga buntala. At sa lupa, hiniwalay ang tubig. At ang tubig, pinatubuan ng mga isda. Ang lupa, pinatubuan ng mga sari-saring iba't ibang uri ng mga halaman. Ang mga ibon, nilalang sa himpapawid. Ang lahat ng mga bagay, bunga, gawa lamang ng salita ng Diyos. Para kanino nga yung mga ginawa na yan? Alam natin, hindi ko nababasahin. Para po sa ating mga tao. Kaya nga sa lahat ng nilalang ng Diyos, sino lang ang pinag-ukulan niya ng lubos na kahalagahan? Basahin po natin, Hebreo 2:6. Eto na, basahin natin. Ang babasahin ko, sinulat na ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, sa kanyang 2:6. Ang tanong natin, sa lahat ng mga nilalang, sino ang pinag-ukulan niya ng kahalagahan? At bakit lahat ng nilalang para lamang sa kanya? Eto, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? Sipin niyo yan? Ito po ay tanong. Kaya kailangan uuriin natin ang sinasabi ng Biblia. Ano ang tao para siya ay iyong alalahanin? Abay, nilalang ang mga hayop.
Pinatubo ang mga halaman, mga prutas, mga isda sa dagat, mga ibon, mga umuusad, mga ahas, mga hayop. Pero hindi po inaalaala ng Diyos yan. Isang salita lang ng Diyos magpalaanakin kayo, magparami kayo, kaya ang daming pagkain, ang daming hayop, ang daming prutas. Hanggang ngayon, 2017, magmula ng lalangin. Ang lahat ng mga bagay. Pero, ano ang tao upang siya ay iyong dalawin? Upang siya'y iyong alalahanin. Ituloy natin. Ano ang anak ng tao upang siya ay iyong dalawin? Sa lahat po ng nilalang ng Diyos, tayong mga tao lang ang dinadalaw ng Diyos. Kuha na ninyo. Kung ito'y basahin ng mga protestante, impasing lang. Hindi nila ninanamnam. Hindi nila kinakatas yung mga salita ng Diyos. Yung mahalaga, ako, ikaw, ang aking asawa, ang aking mga anak, si kapatid na prospero, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, mahalaga, ang ibig lang sabihin, mahalaga sa Diyos. At lahat ng mga tao, kumbaga maaari. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, kapanahon ng Kristiyano unang Timoteo, ito'y mabuti, ito'y nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Makaalam ng katotohanan. Paano malalaman ng mga protestante, mga katoliko, iba't ibang iglesia at relihiyon, kung hindi nila naiintindihan ang bawat sitas? Ano ang tao upang siya iyong dalawin? Ano ang tao upang siya iyong alalahanin? Ang ibig lang sabihin sa lahat ng mga nilalang, tayo lang tao ang pinakamahalaga sa Diyos. Sa 2:7, ituloy natin. Siya'y ginawa mong, eto po, siya ang tao. Siya ay ginawa mong mababa ng kaunti lamang kaysa mga anghel. Do you realize that? We, human beings, was created by God a little lower than the angels. Konti lang ang taas ng anghel sa atin. Kaya anghel, walang kamatayan. Konti lang. Ang ibig sabihin, muntik na nating naabot yung, maski sa sanglibutan ito, konti na ating maabot ang pagkapantay natin sa mga anghel. Walang kamatayan. Kamukha ng Diyos, alam natin yan. Bakit nga hindi natin naabot ang pagkapantay natin sa kawalang kamatayan ng mga anghel? Sapagkat ang lahat ng tao, Romanos 3:23, na nagkakasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot na tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam natin yan, magmula sa nanay natin kay Eva, kay Adam, at sa mga naghali-haliling mga tao, puro lumiko ng landas ang ating mga magulang. Sa makatwid, ang kahalagahan ng tao, mababa lamang tayo ng konti sa mga anghel. At ano pa ang ginawa ng Diyos sa ating mga tao? Siya, tayong mga tao, pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. Di ba totoo yan? Binibigyan ba ng Diyos ng kaluwalhatian yung mga hayop? May nakita na ba kayo na iniangat ng Diyos at sinabi, yung mga gorilya, gawin ninyo. Kamukha na itinuturo ng mga protestante. Theory of relativity, ni Darwin theory. Maraming tumatanggap dyan Binigyan ng kaluwalhatian yung mga unggoy, yung mga aso, yung nanggaling tayo dyan Ang tao lang ang binigyan ng kaluwalhatian sa iglesia ng Diyos.
Wala pong kaluwalhatian sa amin yung mga hayop na yan. Hindi kami nanggaling sa gorilya. Hindi kami anak ng gorilya. Hindi kami anak ng hayop. Kami po nilalang ng Diyos. Di ba nyo naiintindihan yan? Mga kapatid at mga magulang, ginawa mo siyang mababa ng kaunti kaysa anghel? Pinutungan mo ng kalwalhatian at ng karangalan ang mga tao lang. Kaya may mga tao, nakikita natin, ginagawa ng Diyos na mga reyna, mga hari, kamukha sa Europa. Ayan ang sinasabi ni Apostol Pablo, 13:1 ng Romanos, ang bawat isa pasakop sa bawat matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa Diyos. Kalooban ng Diyos, bigay ng Diyos. Mga kapatid, kaya ang tao lang ang binibigyan ng karangalang maging hari, maging reyna, maging presidente, at kung ano-ano pang mga matataas na posisyon. Ayun, pwede mo bang gawing senador yung mga aso? Pwede siguro. Mga kapatid, kaya may mga senador na magnanakaw. May mga senador na bumabalik sa kanilang dating suka. Yung ugali ng mga aso, minamana ng mga tao, mga presidenteng mandarambog, mamamatay tao. Mga kapatid at mga magulang. Pero, ang kinukuha natin, tayo lang mga tao ang itinangi ng Diyos. Pinutungan niya ng karangalan, inilagay mo sa ibabaw. Ito maganda. Inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Ano ba ang ginawa? Ano ba ang ginawa ng mga kamay ng Diyos? Di lahat ng mga bagay. Yung nasa langit, salita lang ng Diyos nagkaroon itong mga nasa lupa, ito raw ay ginawa ng mga kamay ng Diyos. Sipin ninyo yan? Ano ang ginawa ng Diyos? Inilagay mo ang tao na mataas sa lahat ng iyong mga nilalang na mababa. Bakit ganito? Ano ba ang ibig palitawin ng Diyos sa atin tungkol sa ating mga tao? 2:8. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuka sa ilalim ng kanyang mga paa. Napakagandang talata. Tayo palang mga tao, hindi lang pinarangalan ng Diyos, inaangat, itinataas, lahat ng mga nilalang na mababa sa atin ay sumusuko sa ating mga paa. Bakit gayon? Mga kapatid at mga magulang. Bakit niya? Sa pulpa ng lalaki ng tao, ganito pala. Pinagkalooban na sila ng Diyos ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Totoo ba yan? Basahin natin, Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. Dito merong isang inililiko ang mga Hudyo. Mga Hudyo. Tatawagin mo ng mga Hudyo. Alam niyo yung mga iglesia, kamukha ng iglesia ng tao. Si Kristo raw tao, yung obispo, sugong anghel. Mga Hudyo yan. Hudyo! Alam niyo yung mga Vicarious Filidae na yan, Antikristo yan. Si Satanas yan. Sipin mo, ayaw ng Diyos magkaroon ng ibang Diyos. Ang ginawa ninyong mga papa sa Roma, sinipa ninyo, tinadyakan ninyo ang Diyos. Inilagay niyo yung sarili ninyo. Vicarious Filidae. Basahin natin, Genesis 1:26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin yung mga Hudyo. Pag ito'y sinasabi, binabasa, 1:26 ng Genesis, yung mga protestante, na parang mga Hudyo, ayan kapatid na si Rilo, tama ang mga baptist natin. Marami ang Diyos. Kaya ang Diyos nila, tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Holy Trinity daw! Abel, tignan natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. Para bang marami ang Diyos? Para bang nung maayos na ang halamanan ng Eden, halimbawa ako Diyos. Parang may kasama pa akong ibang Diyos. Halika kayo, mga kapwa ko Diyos, lalangin natin ang tao. Ngayon, marami nga baga ang Diyos?
Mga kapatid, basahin ninyo ang Isaiah sa Kapitulo 40, versikulo 25, kung hindi ako nagkakamali. Kangino ninyo ako itutulad upang magkaparis kami. Ang ibig sabihin, wala pong katulad. Wala pong kaparis. Kung walang katulad, kung walang kaparis ang Diyos, iisa lang ang Diyos. Bakit nga sinasabi, lalangin natin ang tao sa ating larawan? Ituloy natin ang pagbasa, ho. Makinig kayo. Ayon sa ating wangis, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng, eto po, at nilalang ng Diyos ang tao. Ayan. Patunay na iisa ang Diyos. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at nilalang ng Diyos. Singular na. And God, singular, and God, walang eso. Hindi sinasabing and gods. Sinasabi sa Biblia, and God, only one God, created man after His own image. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Kapatid na si Rilo, ano ba ang paliwanag ninyo dyan? Ba't sinabing natin? Unang-una, wala po kami doon sa halamanan ng Eden ng lalangin ng Diyos ang tao. We cannot say anything. The only thing that we can tell you is this. Sa binasa natin sa Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 6, nilalang mo ang tao, mababa lamang ng kaunti sa mga anghel. What we believe, what we conclude, God is talking to the angels that are with Him. Ang sinabi ng Diyos, lalangin natin. Kasama niya yung mga anghel. Bakit natin? Sapagkat ang mga anghel, may kaluwalhatian ng Diyos, walang kamatayan. We will create men after our image. Merong larawan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, bagaman ang Diyos ay Espiritu, San Juan 4:24, walang laman at walang buto. Merong tinatawag na ikakikilala, merong tinatawag na anyo, wangis ang Panginoong Diyos. Doon nilalang tayong mga tao. Una, ang Diyos ay pag-ibig. Yan, isa sa mga larawan ng Diyos yan. Attributos kung tawagin. Kaya tayong mga tao, nilagyan ng puso, umiibig tayo. Naaawa tayo sa ating kapwa-tao. Ang Diyos ay katarungan, hustisya, omnihostisya, mga kapatid at mga magulang. Kaya tayo merong tinatawag na katarungan, hustisya. We know what is wrong and what is bad. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya tayong mga tao, meron tayong kapangyarihan. Ito nga ang ating pinag-aaralan ngayon. Sa lahat ng nilalang, tayo lang ang ginawa na makapangyarihan sa lahat ng nilalang na mababa sa atin. Naintindihan ba ninyo? Mga kapatid, and the fourth attributos or attributes of God na larawan nating mga tao, God is wisdom. Ang Diyos ay karunungan. Kaya tayong mga tao, binigyan ng karunungan. Larawan tayo ng Diyos. Kaya matatalino tayo sa lahat ng nilalang. Mga kapatid at mga magulang. Anong ginawa ng Diyos? Para patunayang pinasuko nating mga tao ang lahat ng nilalang na mababa sa atin. Ituloy natin Genesis 1:26. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa mga sa buong lupa, sa lahat ng sa buong sanglibutan, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 1:27, at nilalang ng Diyos, and God created man, singular, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan.
Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Ang tao may karunungan, ang tao may hustisya, may katarungan, ang tao may kapangyarihan sa lahat ng ibang mga nilalang na ibinigay sa kanya ng Diyos para mabuhay siya. Ang Diyos ay matalino, ang tao ay matalino, nilalang niya sila ng mga lalaki at mga babae. Ano ang kukuhanin natin sa talatang ito? Ano't dadalawin mo ang tao, ano't aalalahanin mo ang tao. Binigyan mo siya ng karangalan, itinataas mo siya. Inilagay mo sa ilalim ng kanyang mga paa para pasukuin ang lahat ng mga bagay. Ang tao, Diyos. Tayo. Tayong mga tao, Diyos saan? Sa sanglibutan. Totoo ba yan? Sa lahat ng nilalang, tayo lang ang maihahalin tulad na Diyos na rin. Paano pinatutunayan yan, ha? Basahin natin ang salita ng Panginoong Jesucristo sa aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 10, versikulo 34. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan na aking sinabi? Ito, nang lalangin ng Diyos tayong mga tao, sinabi ng Diyos na magkaroon kayo ng kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang na mababasa inyo. Hindi baga nabasa ninyo sa mga kasulatan na sinabi ng Diyos, aking sinabi, kayo ay mga Diyos. Tayo pong mga tao, we are gods. Ako Diyos. Kanino ako Diyos? Ng aking nasasakupan na mababa sa akin. At ibig kong maintindihan natin, maliban sa Almighty God, makinig kayo, maliban sa pinakamakapangyarihan sa Diyos, lahat ng tao sa buong lupa, mga Diyos saan? Sa kani-kanilang nasasakupan. Kung lahat ng tao, Almighty God, magkakagulo talaga. Hindi po ako Almighty. Ang nalalaman ko, binigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan to those under my feet. Sino ba under my feet? Kaya nga may sambahayan Kaya nga may tatay. Sa ilalim ng tatay, yung nanay. Sa ilalim ng tatay at nanay, yung mga anak. Pagkatapos yung mga apo, yung mga manugang, yung mga kamag-anakan. At lahat ng kaya mong kuhanin, bilhin, atin yan. Naintindihan na ninyo? Hindi ba ganinyo nalalaman? Sinasabi ng banal na kasulatan, kayo ay mga Diyos. Kaya tayo may kapangyarihan sa mga hayop. Yung mga aso namin, amin yun. Binili namin yun. Yung mga halaman, Diyos kami ng mga halaman sa loob ng aming bahay, amin yan. Mababa sa amin yan, may kapangyarihan kami. Those are all belonging to us. Magkaroon tayo ng pag-iisip, mga kapatid. Pagka sinabi mong iyo pa rin yung sa kapitbahay, masama na yun. Tumataliwas ka na sa autoridad na ibinigay ng Diyos sa iyo, doon lang sa ating nasasakupan. Magmula sa pamilya, sa mga ari-arian na may mga katunayan tayo, kaya merong yung mga bahay natin, there are titles, torrents titles. Yung kotse mo, merong certificate of ownership. Yun, Diyos ka ng mga binili mo. Diyos ka. Nasa kapangyarihan mo yun. Di ba niyo naiintindihan? Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, ang bawat tao, Diyos saan? Sa mga nasa ilalim ng kanyang mga paa. Yun lang ang iyo, yung nasasakupan mo. Pero ang lahat ng mga hayupan, lahat ng mga halamanan, pati ang lahat ng lupa sa buong sanglibutan, para sa lahat ng tao, ang Diyos ang nagmamay-ari nito, ibinigay ito sa lahat ng tao. Mga magulang namin at mga kapatid. Ngayon, sa ikapagpapatuloy ng ating mga pag-aaral, mga tagapakinig at mga magulang, paano? Pinatutunayan pa ng Panginoong Hesukristo mismo na ang tao nga ay Diyos.
ng lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan ayon sa nasa ilalim ng kanilang mga paa with their own authority, ay hindi nga lamang tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Over and above, meron tayong isang pinaka na doon lahat tayo maglilingkod. Tayo ay Diyos doon lamang sa mga nasasakupan natin. 10:34, katulad ng nabanggit ko na, uulitin ko ulit. At sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan na aking sinabi kayo ay mga Diyos? Maliwanag po yan. Kaya tayo mga Diyos. Ngayon, ang itatanong po natin, ano nga ang naging dahilan at tayo nag-aaral ngayon tungkol dito sa ikapananatili natin ng buhay na kumbaga maaari wag lamang sa lupang ito, sa sanglibutan ito, makapanatili tayo sa ikalawang pagparito ayon sa ating paksa, ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli sa mga patay para magpatuloy ng buhay sa langit. Romanos 6:23. At bakit nga natin pinag-aaralan ito? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 3:23. Sapagkat ang lahat, 3:23, binanggit ko na kanina, uulitin ko ulit, ang lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit natin pinag-aaralan ang kahalagahan ng buhay? Wala pala tayong itutumba sa buhay. At itong buhay pala sa lupa, bagaman tayo mga Diyos, matatapos ito kapag tayo namatay na. At kahit na tayo, milyonaryo, bilyonaryo, presidente, senador, kongresista, mabuti pa sa atin yung mga langaw na buhay kesa sa atin kung patay na, gaano man karami ang kwarta mo, mga kapatid at mga magulang, ay wala ka ng silbi. Pinatunayan ni Propeta David, ang buhay na aso, mainam kaysa patay na leon. Pag binabanggit yung leon, makapangyarihan. Kaya ito pinag-aaralan natin. Paano natin pananatilihin yung mababa lamang tayo ng konti sa mga anghel? Paano tayo mananatiling nabubuhay? At kumbaga maaari sa ikalawang pagparito, wag na rin tayong mamatay, mga kapatid. At kung mamatay man tayo, kung tayo'y na kay Kristo, mabuhay tayong maguli at dadalhin tayo sa ikapagpapatuloy ng ating mga buhay. Nangagkakasala po ang lahat ng mga tao. Ako kayo. Ako rin. Marami akong kasalanan. Hanggang ngayon nakakagawa ako ng pagkakamali. Sa nalalaman ko at sa hindi. Marami akong pagkukulang. Marami akong kapintasan. At walang taong makatatayo sa ating kalagitnaan at magsasabing sila'y hindi nagkakasala kailanman. Napakaliwanag ng Biblia. Ang lahat nga ng tao'y nagkakasala dahil hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Wag mo nang kuhanin yung kalwalhatian ng Diyos . Ano ba kalwalhatian ng Diyos? God, eternal, everlasting Father, God, who is almighty, makapangyarihan sa lahat, itumbas mo na lang ang sarili mo. Saan? Sa mga anghel, pababa lang ng konti. Lahat ng tao ay nagkasala, hindi nakaabot saan? Sa kalwalhatian ng mga anghel ng Diyos. Hindi ko ipapantay ang sarili ko sa Diyos . Sa anghel na lang. Isipin mo yan? Walang nakakapag-aral, walang nakapagtuturo nito. Ipinapantay yung sarili sa Diyos, kumukha yung mga Vicarious Filii. Tinamaan ng singalibad yung mga Papa sa Roma na yan, since time memorial . Ilan Papa sa Roma na namatay, pinalitan nila. Tuwing mamamatay, halal ng halal. Yung mga kardinal. Samantalang ang Diyos walang kamatayan. Yung mga tao na yan, mga pinaka-kriminal, pinaka-masasama, anti-crisis yung mga yan. Kalaban ng Diyos. Sapagkat ang lahat nga ay nagkasala,
hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ko naman, hindi tayo nakaabot kahit sa kaluwalhatian, katitingmang lamang ng mga anghel. Sa ganito pong kalunos-lunos na naging kalagayan at kapalaran nating mga tao, sapagkat lahat nagkakasala. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Binasa ko sa inyo kanina. 6:23 ng Romanos. Dahil tayong mga tao makasalanan, saan tayo nakatalaga? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang kamatayan? Alam natin may kamatayan sa laman. Kaya, ito ang temporal death. Ito ang kamatayan sa sanglibutan, itong katawang lupa. Katulad ng sinabi ng Panginoon Diyos kay Adam, sa tulo ng iyong pawis, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat sa lupa ikaw ay kinuha, sa lupa ikaw ay magbabalik. Yan ang naging kalunos-lunos na kalagayan natin. We will die and we will return again to where we were made from the earth, from the soil of this earth. Kalunos-lunos? Bakit tinatawag na kalunos-lunos? Kahindik-hindik, nakakikilabot at nakakatakot. Bakit? Pagpatay na tayo, itatapon tayo sa impyerno. 21:8. Lahat ng makasalanan itatapon doon. Diyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. At maraming mga tao, binabaliwala ang impyerno. Mayroon pang mga nagbibiro papatuloy na lang nga. Kamukha itong pumasok sa, itong casino sa Resort Manila. Mga kapatid, kitang-kita natin yan. Tinamaan ng sinaliban na pakawalan yung tao, patawarin ako ng Diyos. Marami na palang ari-arian yan. Maraming mga lupa. Maganda naman ang asawa, mahusay ang pamilya, magaling ang mga magulang. Magandang trabaho. Magandang trabaho, nasa finance. Wala nang natigil-tigil ng kakakasino. Hanggang nang bandang huli. Sinunog na niya yung kanyang sarili, nagbaril pa. Nandamay pa ng ibang mahigit na 50, mga 40 mga kaluluwa, kaawa-awat, kahabag-habag. Bakit po? Kasi nga po, mga kapatid, hindi ko alam kung ano relihiyon ng tao na yon. Walang itinuro sa kanila. Sa kanila, baliwala ang impyerno. Akala nila yung impyerno, hindi bali ka, kapatid na Cirilo. Dagat-dagat ang nagniningas na apoy. Mabubuhay na ako, casino every night. Sayo dito, sayo dyan, karaoke dito, karaoke dyan, inom dito, inom dyan. Kaligayahan dito, kaligayahan dyan. Siguro naman pagdating ng Kristo ninyo, pagtapon sa akin sa impyerno, sunog na ako dahil naglalagablab. Yun ang akala ninyo. Parurusahan kayo araw at gabi. Hindi ko nababasahin. 21:8. Ikalawang kamatayan. Magpagayi kailanman. Diyan ang pagngangalit ng mga ngipin ninyo. Pagsisisi ninyo. Bakit hindi kami nakinig sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Puro kaligayahan. Mga kapatid at mga magulang, hindi nyo, walang nagturo sa inyo. Kamukha na sinabi ni Ginoong Duterte, tinamaan, sinalibad kayong mga obispong mga paring Katolika. Marami sa mga sumurender, Katolika. Yung mga natokhang. Yan ang sinabi ni Ginoong Duterte. Inuulit ko lang sa inyo, marami kayong membro dito. Kapatid at mga magulang, sana magising na kayo mga Katoliko. Ngayon, bakit nga kalunos-lunos? Mga kapatid, at ano nga ang ginawang paraan ng Diyos? Dahil sa pagkakasala natin, para tayo magkaroon ng tinatawag na pag-asa. Buksan natin ang sinasabi ng propetang si Samuel sa ikalawang aklat niya, 14:14. Sapagkat tayong mga tao na makasalanan, mamamatay na walang pagsala. Mamamatay tayong lahat, kahit ako. At gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa,
hindi na mapupulot pang muli, kalunos-lunos. Sa kalagayan pala natin, pag namatay pala tayo, parang tubig. Iiyakan na lang tayo ng mga mahal natin sa buhay, pero anong gagawin ninyo? Patay na! Makukuha mo ba yung tubig para ibalik sa pitsil? Hindi. Kalunos-lunos. Sa ganito pong kalunos-lunos na naging kapalaran ng mga tao dahil sa pagkakasala, mga kapatid at mga magulang, ano ang ipinasya ng Diyos? Pinanatili ba ng Diyos na wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan sa kanyang ikalawang pagparito tulad ng sinasabi sa ating paksa, ang Panginoon ang bababa mula sa langit para kaunin yung mga nangamatay kay Kristo. Mga kapatid, buhayin muli. Anong ginawa niyang paraan para mangyari yun? Humanap ang Diyos ng paraan. Ni nag-alis man ang Diyos ng buhay. Humanap ng paraan na siya na itinapon, huwag mamalagi na tapon sa Kanya. Humanap ang Diyos ng paraan. Ano ang isa sa attributos ng Diyos? God is love, L-O-V-E. Nanalangin tayo, binigyan tayo ng attributos na ito. Mankind is also love. Yun ang larawan natin. Wangis na tinanggap sa Diyos. Binigyan tayo ng pag-ibig. Di omni amore, ang pinaka-dakila na mangingibig sa lahat, ang Panginoon Diyos. Humanap ng paraan para yung mga tao na nilalang niyang mababa lamang ng kaunti sa mga anghel, huwag manatili na nasa lupa forever at sa impyerno. Ano ang paraan na ginamit ng Diyos? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Pilipos 2:5-10. Na ito'y na kay Kristo Jesus di naman. Makinig tayo, bagaman siya nasa kalagayang Diyos. Ang Panginoon Jesucristo, Diyos. Hinubad niya. Yan ang paraan na ginamit niya. Hinubad niya yung pagiging Diyos, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, pinasan ang kanyang krus, naging masunurin, basahin ninyo, Pilipos 2:5-10, naging masunurin, at yung ginawa niyang pagpapakumbaba, yung ginawa niyang paghuhubad ng kanyang pagiging Almighty God, ito'y iniwanan niya halimbawa para sa ating lahat. San Juan 13:15, iniwanan ko kayo ng halimbawa para gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo, para ako kayo. Wala, hindi naman tayo Diyos, pero ano man ang kapurihan, ano man karangalan, forget it. Mag-anyo tayong tulad sa ating Panginoong Jesucristo, tulad sa anak ng isang kalpintero at isang ordinaryong babae. Magmasunurin tayo sa mga utos ng Diyos, sa mga kalooban ng Diyos. Pasanin natin ang ating krus. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga mga magulang, binigyan siya ng pangalang lalo at higit sa lahat, Kristo Jesus, upang sa pangalan ni Jesus iluluhod ang lahat ng tuhod, nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Bagaman nagkatawan tao, siya po ay Diyos pa rin. Hindi lang matanggap ng mga Hudyo, ng mga Antikristo. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwid, paraan na ginamit. Bakit? Hindi ko nababasahin ng napakaraming mga talata para patunayan siya nga ang Diyos. Basahin ninyo sa bahay-bahay, San Juan 1:1-5 at 14, nang pasimulay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Lahat ng bagay ginawa niya, at kung wala ang berbo, walang bagay na nagawa. Mga kapatid at mga magulang, nagkatawan tao ang berbo. Ito nga ang aming nakita, ang wika ni Apostol Juan. Hindi ko nababasahin, unang Juan 1:1-3, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama, 3 taon.
Ibinabalita namin sa inyo, sino? Tungkol sa buhay na walang hanggan. Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo, ang nagkatawan tao. Bakit? Bakit nagkatawan tao? Ang Espiritu walang laman at walang buto. Kung papaanong binabanal ng mga hayop, ng dugo ng mga hayop. Matandang di pa, no? Ang iglesia sa ilang pag nagkakasala, ipinagutos ng Diyos kay Aaron at kay Moses at sa mga Levita, wiwisikan ng dugo ng mga hayop, babanalin sila ng dugo ng hayop. Gasino pa kaya ang dugo ni Kristo? Bakit dugo ni Kristo? Gasino pa kaya ang dugo ni Kristo na walang kapintasan at walang kasalanan? Maglilinis ng inyong mga budhe, maglilinis ng inyong mga kasalanan. Nakuha na ninyo? Kailangan magkatawan tao ang Diyos para dugo ng Diyos. Kaya nagkatawan tao para magkaroon ng dugo ang Diyos. Totoo ba yan? Aklat ng mga Gawa 20:28. Sa Bibliang Ingles, feed the church of God. He purchased with His own blood. Pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Kaya po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maghunos dili kayo, mga membro, mga kapatid ko sa iglesia. Huwag niyo kayo kahiya. Dugo ng Diyos. Ibinayad sa atin. Ibigin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong buhay. Mga huling katanungan po natin. Mga kapatid at mga magulang, naghumanap siya ng paraan. Ano nga ang paraan na ginawa niya? Para sa ikalawang pagparito, matupad itong sinasabi ng ating paksa. Unang Tesalonica 4:16, ang Panginoon din ang bababang mula sa mga langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. Para matupad itong paksa natin. Anong kinaalaman ng 14:14 ng ikalawang Samuel? Nagkatawang tao nga ang Panginoong Diyos, yung kanyang dugo. Mga kapatid at mga magulang, ipinanglinis. Sino ba ang nililinis ng dugo ng Diyos? Lahat ba ng tao? Kaya ninyo ang Panginoong Jesucristo magpaliwanag. Hindi ako. 7:21, Mateo. Not all that calleth Lord, Lord unto me, or Christ, Christ, shall enter the kingdom of my Father in heaven. Hindi ang lahat. Sa Tagalog, shall enter the kingdom of God. No. Only those that doeth the will of my Father in heaven. Sila lamang na ano? Sumusunod. Susunod. Paano ba pagsunod? Meron ba tayo nakitang sumunod sa isang tao na nauuna pa siya? Hindi. Ang sumusunod nasa likuran. Sumusunod lamang sa aking Ama na nasa langit. Sino ba? Sino ba itong Ama? Hindi ba kapatid na si Rilo sinabi mo? San Juan 4:24, God is a spirit, no flesh and no bones. Totoo po yun. Paano kami susunod sa espiritu? Walang laman, walang buto. Kaya magandang tanong niya. Paano nga tayo makakasunod? Humanap ng paraan. Ano ang paraang ginawa? Nagkatawang tao. Nakita, nahipo, narinig, nakasama ng mga apostol. Sumunod ang mga apostol kay Kristo. Sa likod ni Kristo. Bakit kailangan yun? Tigas nga ng ulo ng mga tao Sa matandang tipan, hindi nagpapakita andun sa mga Israelita Sa mga propeta lang, nakamukha ni Moses. Hindi nila sinampalatayanan Kaya nga nagkatawan tao, para literal, makita na nila yung Diyos na nagkatawan tao. Ang ginawa naman nila, pinukul ng bato, pinupukul ka namin,
pinapatay ka namin, hinihingi ka namin kay Herodes para ipapako ka sa krus, sapagkat ikaw ay nagpapakon mo ring Diyos. Sipin ninyo yan? Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, nakita mo ako, kaya sinabi mo, Panginoon ko at Diyos ko, higit na mapalad. Ang mga hindi nakakita sa akin, dadapot sumampalataya sa akin. Kaya tayo, 2017, we are more blessed than the first apostles. Hindi ko nakita ang Kristo, but I believe, I have faith, that He is the one that is commanding me. He is the one that is letting me do these impossible things to others, that I could proceed in giving glory to His name. Masunod ko ang kalooban niya sa langit. Sapagkat, ang wika ng Panginoon, ako, yung nagkatawan tao, yung pisikal na nakita nila na kasama ng 3 taon, at ang Ama, yung walang laman, walang buto, ay isa. Yun ang sinampalatayanan ko, meron Diyos na dahil sa pag-ibig sa akin, nagkatawan tao para malinis ako ng kanyang dugo. Kaya nga, ano ang utos ng Ama na nasa langit ng magkatawan tao na? San Juan 12:26. Ang kalooban ng Ama, anong itinuro ng Panginoon para masunod natin ang kanyang kalooban na siya rin ang Ama para makarating tayo sa langit? 12:26 ng San Juan. Kung ang sino mang tao naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, sumusunod ako sa likod ni Kristo. Kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Kaya kung liliwanagin ang 7:21 ng Mateo, ang makakapasok lang sa langit, yung sumusunod kay Kristo. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo, kapatid na Cirilo? Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Colossus 1:18. Ito hindi maintindihan ng mga tao. Ano ang sinasabi doon? Nasaan si Kristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwidbagay ng iglesia. Ano ba ang iglesia? Yung iglesia, salitang Grego, ekklesia. Sa English, body of God. Hindi ang lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang lahat bubuhayin sa ikalawang pagparito. Sa unang Tesalonica 4:16, ang Panginoon Diyos ang bababa na galing sa langit kung magkagayon. Ang nangamatay kay Kristo. Sino nangamatay kay Kristo? Ang nangamatay. Saan? Sa katawan ng Diyos. Na ano? Iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Ayon sa unang Tesalonica 2:14, tinutularan naming mga mag-aanak, mga magkakapatid, ang papasok sa kaharian ng langit. Napakaganda. Mag-aral kayo, magbasa kayo ng Biblia. Ang Biblia, buhay natin, narito ang kaligtasan, narito ang buhay na walang hanggan. Susundin na lang natin. Mga kapatid, dito po ay tinuro sa atin, unang Tesalonica 4:16, ang nangamatay kay Kristo. Sino nangamatay kay Kristo? Ang mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ganda ng ating paksa. Ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Maghahandog tayo sa Diyos na isang maiklit na espiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 114, unang estropa at koro. Pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Rosita. Tatayo tayo, maghahandog ng abuloy, si kapatid na BJ. Ako'y isang tukang naligaw sa landas, madilim na
panagan upang ako'y di maligaw. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. amin po amang iniluluhod ang aming mga tuhod sa ipong banal na harapan. Siya nga po, Ama. Sa ipong banal na paanan, Ama naming Diyos, amin pong sinasampalataya ng ikaw nga po ang nakatunghay sa dakong ito na aming kinaroroonan. Amen. Amin pong sinasampalatayanan na ang ipong makapangyarihang panininig tumatagos sa bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay. Gayon din po naman, Ama, sa lahat ng mga lingkod mo, sa iyong mga nilalang na nakikipagkaisa sa amin sa ganitong mga gawain. Amen. Panginoon po naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagan ng pagpapalat pamamatnubay sa iyong mga lingkod, Siya nga po. na hanggang sa umagang ito ng aming pagkakatipon, amin pong nadarama, Ama naming Diyos, na hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Amen. Ikaw po, Panginoon, ay aming napapurihan. Nasamba namin, Panginoon, ang ipong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katoto. Amen. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po. Sa ganitong mga kaparaanan man lamang, Ama, ay maipaabot namin sa iyo ang aming pong lubos-lubos o sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Na kapag sumasapit nga po, Panginoon, ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, mamasdan mo ang bawat isa sa amin na nagpapaabot ng aming pong mga pagpapasalamat sa lahat nga po ng iyong pamamatnubay. Salamat sa iyo, Ama. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat din po kami, Ama, na sa umaga nga pong ito'y muli mo pong niloob na kami mahasika ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan, na siya pong nagsisilbing gabay at nagpapaliwanag sa aming mga puso't kaisipan, na ikaw nga po ang makapangyarihang Diyos, na amin pong dapat na mapaglingkuran, pasalamatan, habang kami po, Panginoon, ay naririto at pinagkakalooban mo po ng aming buhay at ng aming mga kalakal. Amen. Panginoon po naming Diyos, itulot mo rin po, Ama, na ang mga aral mo pong ito na kung makarating sa iba't ibang dako nitong kalupaan, ay kanila rin po namang maunawaan, Panginoon, at maliwanagan na ikaw nga po ang makapangyarihan at nag-iisang Diyos na buhay magpakaikailanman. Amen. Panginoon po naming Diyos, loobin mo rin po, Panginoon, na ang mga aral na ito ay aming maganap, magampanan. At amin po, Panginoon, na ito ay maging kanasag sa araw-araw ng aming mga buhay. Amin po amang maipagpatuloy ang mga gawain na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Siya nga po. At nang kami nga po, Panginoon, ay umani rin po sa pinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talastas mo, Ama, ang laman ng aming puso't mga kaisipan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Nalalaman mo po, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Gayunpaman, Ama naming Diyos, ang lahat ng mga bagay sa iyo pong mapagpalang kamay, amin po, Ama, itong inihaabilin. Siya nga po. Panginoon po naming Diyos, amin din pong aabot ang amin pong mga panalangin patungkol sa iyong mga lingkod na siya mo po amang kinakasangkapan sa pagpapahayag ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan, Siya po. papaliwanag ng mga katotohanan. Ama naming Diyos, wag mo po, Ama, silang pababayaan. Amen. Nalalaman mo po, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Ikaw po, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos na kanilang sinasampalataya ng siyang laging pumapatnubay sa bawat isa sa kanila, Siya nga Panginoon. po, Ama. Panginoon po naming Diyos, pagkalooban mo pa po sila, Ama, ng marami pang mga kaalaman. Pagkalooban mo rin po sila, Panginoon, ng pananampalatayang
Hindi mo po, Ama, sila pababayaan. Amen. Kalooban mo po sila, Panginoon, ng kalakasan. At kumari, Panginoon, ng haba pa ng kanilang buhay na maipaglingkod nila sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot panalangin, ang iyong pong pagpapalat pamamatnubay sa lahat-lahat ng aming mga mahal sa buhay. Bagamat sila, Panginoon, ay naroroon sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan, kami po, Panginoon, ay sumasampalatayang hindi mo po sila mapababayaan. Siya nga po, ma. Panginoon po naming Diyos, sadya kaming napakaraming mga pangangailangan. Gayunpaman, Ama, hindi man po namin buksan ang aming mga labi, talastas mo ang aming ninanais. Panginoon po naming Diyos, wala po kami amang maililihim sa iyong makapangyarihang paningin. Nalalaman po namin, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nakagagawa ng mga bagay na hindi po kasang-ayon ng iyong mga kautusan. Amen. Gayunpaman, Ama naming Diyos, aming pong samot panalangin, patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga kakulangan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin po amang isinasamo na sa umagang ito ng aming paglisan sa dakong ito, ang aming pong mga kapatiran, na sila po, Panginoon, ay patutungo pa pauwi sa kanilang mga tahanan. Samot dalangin namin, Ama, ang ipong muling pamamatnubay. Muli mo po sila amang gabayan sa kanilang paroroonan at nang sa amin pong muling pagkikipagtipan sa iyo sa kung ipong loloobin, magkasama-sama po kami, Ama, na may kasiglahan at mga walang kadahilanan. Makita mo po kami, Amang, umaawit at nagpapaabot ng aming pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo. Sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na aming pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawa at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po namin Diyos, Ama namin lupang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pwede niklose sa pong harapan at kami pwede nakahilingin pong mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa, ito po yung magamit inyong kapangasiwaan. Makatugon rin, Ama, sa lahat ng mga taong nangailangan. Higit sa lahat sana po ang mga salapit na kasangkapan sa pagkasag ng mga aral sa ibabaw na sanlibutan. Amin na pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sila huwag na huwag ang sasawaan. At sa mga sunod na may buhay, makita niyo po kami naglilingkod at maaga po niwalang bahay doon sa mga makapitasan. Amen. Panginoon, sa umaga dito po Panginoon, magkakawa kayo mga kapatid. Ang iba ko sa amin tutungo sa kanyang kamatahanan. Iba na may tutungo sa kanyang paghabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ay aming mapagtungo na ligtas, lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kami makalilama, dapat kami maasa ng mga ito, idadagdag sa amin. Kaya po ang mga bagay, maghanap namin hiling sa dakil pa, Diyos ko Jesus, na may Diyos at dakil at tagapagligtas. Amen. Espiritu
Tanggapin po nating mga magkakapatid, mga magkakaibigan at mga mag-aanak. Sa ganito ay sasalitain ni Moses at ni Aaron sa aking mga anak. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Amen. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Opo. Sa ganito'y pagpapalain ng Diyos. Tayong mga magkakapatid sa umagang ito, pati ang ating sariling mga kapiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Amen. Hindi kalilimutan ng Diyos ang ating mga kaibigan. Gagabayan tayo sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw. Gayon din tayo ay bibigyan ng mapayapang paglalakbay sa araw-araw. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat. Magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Amen. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hihiwalay.